Apa. Yan. Okay, calibration ulit. So, And walk clip cycle. muna po tayo. So, gumawa muna po ako ng walk line ulit. Off ko muna to. Yan. Isa sa baba, isa sa taas. Tapos yung sa taas, tatlo. Para doon sa pinaka-up na drawing. So, ayan. So, hindi ganun kataas. Hindi rin ganun kadikit. Sakto lang. Yung walk line. Walk line Yung ang walk tawag line. dyan. Ayan. Yung nasa lupa. Walk line. Mm-mm. Left foot and right foot walk line. So, una kong ginawa dyan, nag-drawing muna ako ng character. Tapos, wait lang. Kasi kung hindi muna ako nag-drawing ng character at sinimulan ko agad yung walk line at saka ito, yung sukat, malaking adjustment yan. So, kailangan muna natin mag-drawing. Kunwari, nag-drawing ako ng tao, tapos naka-split yung tao. Yan. So, malaking distance na to. So, baga, hindi na normal yung walk. So, kailangan nyo pa rin i-drawing muna yung tamang poses ng first pose ng walk. Yan. At titingnan din natin yung character design. Minsan kasi yung paan ng mga character maliit, malaki. So, ang pagsukat ng mga drawing hindi sa paa. Okay? Sa paa, pero yung size ng paa, hindi kan. Tulad nitong kay McDonald na boots. Di ba ang laki niyan? So, kung ito yung susukatin mo, para dito ang gagamitin ko nga pala 10x. So, ayan. Ibig sabihin pag sinabi ni Robin na 10x, Yung ibig sabihin nun 10 drawing na walk uh, o 10 drawing na cycle. Ibig sabihin 10 drawings ang kailangan gawin para lumakad ng tama yung character. So 10x, 10 drawings. yan. 8x, 8 drawings. Mga ganito. Ganyan kalaki yung sapatos. So, yung iba, Ano yan? so, yung ibang mga bagong animator ang ginagawa. Ito yung sinusukat. Kunin ko lang. Control C, Control C. So, ginaganito. Lagay ko lang sa baba. So, dito niya inumpisan magsukat. And then, Control C, Control B. Ginagano niya. Since 8x ay 10x yung gagamitin natin. Control C, Control B. So, yung spacing ng 10x ay 5 linya, 5 linya, 6 na space. Baliktad yata. So, ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lines. Nakalock. 6 lines. And then yung spacing niya dapat equal. So, 1, 2, 3, 4, 5. Since 10x yung ginamit natin, spaces. Yan. So, dapat yan equal.
So ganito lang dapat kalaki yung kanya sukat. Pero kung ang ginamit ng animator ay ganito kalalaki sapatos at mula toe hanggang do sa heel and sa ankle, magiging ganito na kalaki yung kanya spacing. Yan. So hindi na sukat kahit i-stretch mo yung paa nitong character na to dahil doon sa laki ng paa niya, hindi pa rin naabot. So, magiging iba na. So, ang pagsusukat niyan ay nasa ankle lang dito po sa portion. Yan. Hindi doon sa mismo laki ng paa. Okay, delete ko na yan. Yan. So, dito ako nagsukat. Alisin ko muna to. So, paano ko nalaman kung hanggang saan ko linagay yung sukat nitong kanata? So, ginanito ko siya. Inisip ko itong paan na to, nakalapat. Yan. Nakalapat sa ground. Kaya umabot dito. Kasi kung i-straight mo yan dito, mali na yan. Okay? Ando. Yan. Kailangan yung sukat nakabase doon sa heel. Heel, Sa heel po. kung saan nakapwesto yung heel na ano kung sakaling nakatouch Mm. sa ground. Yan. Kung ang sukat nito ay 0.5, dapat yung iba ay 0.5 din. Tulad nga ng sabi ni Ma'am Grace kanina, dapat pare-pareho kasi kahit sa background. Yan. So, hinati ko sa 5 spaces. Oh, yan. Play ko muna kaya. Yan. So, ito ay kasama na yung breakdown. Wala pang in-between. So, ito yung drawing number 1. Tapos, yung drawing number 2, dito siya nakakabit. Yung heel niya. Yan. Baka may pumasok pa. Wala na ba? May 2 people pa. Ayun. I-admit ko lang po. Wait lang. Wait lang po natin dalawa. Ayun. Okay na. So, ayun. So, dito yung number 2. Tayo sumulat. Ayun. So, ito yung 1. Ilapit ko nga itong timing. Ayan. Layo kasi. Number 5. Ganyan kasi ako mag-timing. Nasa gilid. Para hindi nakaka-istorbo doon sa drawing. Ayan. So, ito yung number 1. Yung heel. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inuna ko yung number 1 dito kasi pa ganito yung yung paa niya, yung paatras. Yan. Pwede naman tong kung ito yung unahin, yung nasa left. Yan. Ito yung key drawing, key drawing. Then next. Ang pinakamahalagang dapat isipin dito,
Ano yung paa na nagtatouch sa ground? So, yung ano ba tawag dyan? Right foot ang Right foot. aatras yan eh. Aatras yung right foot na yan eh. So, siya yung nakatouch Mm. sa ground constantly. Yung isa aangat yun eh. Yung left foot. Okay. And then, second number, so dito na yung number 2, yung breakdown. Triangle. Pag triangle kasi breakdown yan. So, since meron pa tayong isang in-between dito, ito, dito yan mapupunta. Ayan. Itong paa, mapupunta yan dito. So, tanggalin ko to. Yan. Para meron tayong space dito sa number 3. So, inusog ko yung paa. Yan. Dito yung in-between, number 3. So, Kung dapat yung gagawin nila yung in between number 3, kailangan ipwesto nila yung sakong nun, yung heel, doon sa guhit na yon na number 3. ito, dito. Yan nila ipopwesto. Hmm. Kaya in-adjust ko yung paa kasi kanina nandito nakatapat sa Oo. heel Tama. number 3. So, Oo. yan. And then yung 5, ma-adjust na din siya kasi yung kanina kasi in-adjust natin. Yan. Again, yung heel ulit. 9. So, nasa na ba yung drawing ko kanina? So, kung ano yung mga magkakatapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 6, 1, 9. So, yung 9, itong 4, uh, ka-opposite siya ng 9. Parang may mali kang Tingnan. number rin, Robin. Teka, 4, asan yung 6? Asan yung 6? Ito po, yung 6. Ano ba siya? Key drawing siya, di ba? Opo, key Asan drawing. ang key drawing mo dito? Hindi ko nakita sa timing yun. Wala ko Number nakita 6. 6. Ito po. Ayun, okay, okay, okay. Okay, So, yun. yan. So, kabaliktaran ng 6 ay yung 1. Yan. Galing ko muna to. Yan. 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 1, tsaka 6. So, pareho lang sila. Nagkapalit lang sila ng paa. Yan. So, again, ito yung pinagbabasihan ko. Hindi yung nakalapat na paa. Okay, bilugan ulit natin itong number 6. One. So, dito muna tayo focus sa right foot. Mamaya na tayo dito sa left para hindi masyadong magulo. Yan. 5 and then 6. And then, pag natapos na yung cycle ng right foot, dito naman tayo sa left foot. So, ang mauna niya, 6, tapos 7, 8, 9, and then 10. Yan. Tapos dito na yung back to 1. Kasi nga, ka-opposite niya ay yung 6. So, 6, then break down 7, then Ano 8. yung nakaapak sa ground? Yun dapat ang titignan nyo yung
hill kung saan siya dumadaan sa Ah, mga guhit. 9. So, in-adjust natin yung paanong number 4 kanina kasi nakatapat siya sa number 3. Itatapat din natin tong 9 na paa dito sa hill, dito sa sukat na to. Yan. Para mayroon tayong space para sa number 8 na in between. Ito. Okay. Then next. So ito, in-adjust din natin yung number 10. So ano yung katapat ng number 10? Yung number 5. Na 10. So ito na yung 10x na walk play natin. Yan. So mag-in between na tayo para mas ma-clear natin yung ma-kumpleto natin yung numbering. Ito. So dito mag-insert tayo ng blank. Romel, meron yatang nagpapa-accept si, Ay, meron ulit. ano, meron daw Si, nagpapa-accept. si Emmanuel po. Si Sir Oo. Emmanuel. Nakatutok kasi ako dito sa O kaya nga eh. drawing niya. Sorry ah. So, ayun. So, i-on lang natin yung onion skin o yung ilaw sa light box. And then, mag-in between na po tayo. So, unahin natin ay yung nawawalang in between ay drawing number 3. Yan. So, dito natin itatapat yung sakong ay ang, yung kanya, yung ano ba to? Uncle, tama. Yan. Tapos in between lang po natin yan. Yun yung head. Copy na lang natin yan. Yung head. Ay, hindi. Sige, in between ko na. Tapos yung arm. Yan. Ayan. So, kumpleto na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7, 8. So, 8 naman yung lalagyan natin ng in between. So, insert tayo ng blank sa pagitan ng 6 at saka ng 8, ay ng 9. Ay, ng 7 pala. So, saan natin ilalagay yung in between? 7. So, sa tapat ng 3. Yan. So, dito natin itatapat yung sakong. Mababago itong mga sukat kapag iba-iba yung ginamit nating drawing. Kung 8x, 10x, o 12x.
Yan. So, ito na yung drawing number 8. Kompleto na. Kung gagawin natin doubles lahat yan, para makita natin yung normal speed niya, yan. So, ito po yung 10x. Okay na po. So, sa 10x drawing, meron siyang 6 line, ito. Tapos, yung space niya, 5. Okay. Doon naman po sa 8x drawing, meron siyang 5 lines at meron siyang 4 spaces. So, same drawing pa rin. Ibahin lang natin yung sukat. Ganun ulit. Gumawa pa rin ako ng imaginary dito na nakakan. Parang ayos sumulat dito sa banda. Yeah. So, ang sabi doon, 5 lines at saka 4 spaces. So, dapat equal. So, medyo kanto. Ayan. 1, 2, 3, 4. Yung kanina kasi, 6 yung stick ay yung lines. So, dapat kung 0.5 yan, 0.5 din dito, 0.5 din dito, or gawin natin 1. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. So, pare-pareho. Ito ay para sa 8x drawing. Ngayon, same ulit. Sa 12x naman. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 1, 2, 3, 4, 5. So, sabi dito kanina, meron kang 6 lines sa kapag 10x. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lines. And then 6 spaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bibilangin natin yan. 1, 2, 3, 4, drawing 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Then back to 1. So, ayan. Diyan nakatapat lahat ng mga in-between. Itong mga walang bilog. Lahat yan, diyan nakatapat yung sakong. Ang nangyari lang, mas lumiit lang yung space kasi dumami lang yung lines. Pero same pa rin yung kanyan. Same pa rin yung kung saan nakatapak yung mga ankle niya.
Yan. Mapa 10x, 8x, ganun pa rin. Kasi yung iba, pag ginagawa, yung mga ibang animator, ini-extend nila pag 12x na. So, ang mangyayari, itong left foot, habulin niya tong lines na to. Habulin niya yun. So, hindi na normal yung lakad. So, yan. So, importante pa rin tong ginawa natin. Paano yung magkakatapat. Okay? So, ito po yung walk cycle ng 10x drawing. Oop, tanggalin ko to. May tanong po bago tayo sa run. Ang cute, di ba? Pag tama yung lakad. Ang cute tong nung cycle pag tama yung lakad. Nakikita mo malambot yung kamay, tama yung bagsak ng paa. Kung ano yung tinuro sa inyo ni Romel last week na calibrated walk, ay, na walk last week pala, in-apply din niya dito sa calibration na to. Kung ano mo yung normal walk last week yan, in-apply niya dito. So, yan. Yan po yung pagsusukat May ng motor. question po, nakakalito po ba? Nakakalito? Wag lang kayong mag-alala kasi yung Na, sukat yan, yes po, Sir Eman. Sir Eman? nakakasunod naman, ma'am. Yung ano lang, yung sa timing chart niya, ma'am. Dapat ba lahat ng frames mailagay yung timing chart? Kapag ang ano nyo ay traditional at saka tra-digital paperless, nakikita po yung timing. I mean, when it comes to Hindi namin kayo marinig, sir. Choppy. oo, Choppy, medyo choppy. choppy. Choppy nga to. Medyo Oo. mahina ang internet dito sa hotel. Ano ulit yung tanong nyo, sir? Baka gusto yung type na lang. Baka mabasa namin. Babasahin ko. So, mukha siya nakaka-intimidate itong calibration, pero lahat ng plano na to, yung mga sukat, animator, lahat ng gagawa niya. Ang kailangan nyo lang ay itama nyo lang yung kung saan nyo ibabagsak yung mga sakong nung gagawin yung in-between. Kailangan itama nyo rin sa mga sukat-sukat na yung in-between nyo. Ayan. Ayan, timing chart. So, ang tanong nyo pala ito ko sa timing chart. Oh. Ang timing chart, laging yung timing na yun na nakita nyo sa gilid, sinusulat siya ng animator. Kapag traditional, paper yung ano nyo, ginagamit. At sa tra-digital, yung paperless. Kailangan makita nyo yung timing na yan. Ang tanong mo, ano po ba yung itsura ng timing chart? Timing chart po ba o exposure sheet, sir? Ano ibig sabihin ng timing chart? Yung exposure sheet po ba, sir? Sir Eman? Ah, anong itsura ng mga timing chart ng drawing after ng lahat ng frame? So, itong nakikita yung timing chart ni Romel, ayan yung timing ng mga animator. Yan ang pagkakasulat niyan. Yung nakikita yung mga nilalagay ni Romel na timing dito, yan ang itsura ng timing ng mga animator na dapat basahin nyo. As kapag NC2 kayo or assistant animator kayo, binabasa nyo yan. So, dito pa lang sa timing na to ay may back to one siya, oh. Kasi papalapit nga, Roman, drawing number 9. So, yun nasa ibabaw, oh. 9 ang key drawing. Yung back to one mo, yan. Yung back to one, yung one mismo, Roman. Yan, oh. Yan.
9 yung key drawing, tapos 10 na breakdown, tapos 1. Nagbaback to 1 yung drawing. So, obviously, cycle siya. So, ano bang sinasabi niyo sa yung kulay red na ginawa ni Romel dito sa gilid na may 1, 2, Po 3, 4, ba? 5, 6, 7, 8, 9. 10? Yan ba yung ibig niyong sabihin, Sir Eman? Ang tinatanong niyo? Kung ano Ah, yan? po Sir? po ba? Ito pong, yun. So, itong nasa gilid na to na red na ginawa ni Romel ay parang formula. Formula siya. Kapag 10, actually yung problema to, ano to pang animator to, formula ng 10x or 10 drawing cycle. Kung titignan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nakalagay dito, formula to. Kaya niya ginagawa to para malaman niya kung ano yung magkakatapat na key drawing, yung may bilog. So yung 1 and 6 magkatapat, 4 and 9 magkatapat na key drawing. Key drawing lang po ang mga binibilugan. So ano to, formula ng mga animators, pag gumagawa sila ng cycle, katulad dito, 10x cycle, dinivide niya sa 2, 1 to 5 sa isang side, 6 to 7, 8, 9, 10, dinivide niya para malaman niya kung ano yung mga, pag binilugan yung 1, katapat ng 6 key drawing din yon. Pag binilugan yung 4, katapat ng 9 key drawing yon. So, kailangan aware siya doon, si Romel, kung ano yung mga key drawings niya. So, true to his drawing, yung drawing number 1 niya, tingnan nyo, drawing number 1 niya, nakabuka yung paa. Tingnan nyo, ha? Tapos sabi dito sa red na to, yung 6 katapat, dapat nakabuka din yung paa sa yung drawing number 6 mo, Romel. Tingnan nyo. O, di ba nakabuka din? O, di ba? So, ano niya yun parang marker ng mga animator na yung 1 and 6 parehong key drawing, magkapaiba lang ang ano yung naka-forward at backward na paa. O, yan. O, tingnan natin, Romel, yung ano ba yung magkasunod na may binilugan mo? 4 and, 4, yata yun, 4 and 9. Nakita ko dun sa ano mo kanina. 9. 4 and 9. Pasan yung 4 mo. Yan ang 4. Tignan yung 4. Nagyan yung paa niya. Tapos yung 9, Hmm. kabaliktaran ng 4. Tignan nyo. So, minamarkahan ng animator yun. Opo, hindi po kailangan makita yung kulay red na yun sa drawing. Parang pinakita lang ni Romel kung paano niya pinaplano yung cycle niya bilang isang animator. Okay, reference guide yun ng isang animator para malaman niya yung cycle niya. Sa 10x, sa 12x, sa 8x. Hindi yun nakikita. Ano lang yun? Pinakita lang ni Romel yung formula. Ang makikita nyo lang sa mga gawa ng mga animator, itong normal timing na to, na nakikita yung may timing grid. Yan. Okay po ba, Sir Eman? So, nakikita lang yan, yung inaano ni Robin ngayon, yung mga timing. Yung kulay red kanina, ano lang yun, guide ng animator sa sarili niya para mapakita niya yung cycle. Yeah. Kasi ito medyo technical na to drawing at saka technical part. So, napapakita rin ni Rommel bilang isang animator yung ginagawa niyang style para maka-animate siya ng calibration. O tama ka doon, Miss Ezra. Masakit sa bang. So ang nagbago lang dito, ang tip ko lang sa inyo, ang tip ko lang sa inyo dito, kung ano yung napag-aralan nyo last week do sa normal walk at saka normal run, yung hindi nakakalibrate na ganito, same na same. Nilagyan lang ng sukat sa ilalim. Same na same. Nilagyan lang ng sukat sa ilalim. Kaya masakit sa bangs. Ano kasi wala lang yung mga paa, kailangan itapat na natin doon sa mga sukat-sukat na yan dahil dyan sa cycle na to. Alam nyo ba kung bakit inimbento ang cycle or calibration? Usually ang nag-iisip nito mga Hapon. Mga Hapon ang nag-iisip usually ng mga cycle or calibration para makatipid sa drawings. So instead na palakarin niyo yung character from off-screen to another side of the screen, ang dami-daming drawing, katulad ng ginawa ni Romel last week, ay ito, 10 drawing na lang, 8 drawing na lang, 12 drawings na lang, mapapalakad mo na ng paulit-ulit yung character, nakacycle siya, at background lang ang gumagalaw. O, di ba? Nakakatipid, pampatipid ng drawing yan. Yung mga cycle at calibration. Kaya lang, yun nga lang, may konting sukat-sukat, may konting technicality ang iisipin.
Okay po? Ayan. Tama pa kayo, Ma'am Ezra. Masakit talaga sa bangs yan. Nasa walk lang pa lang tayo, may run pa, yung run. Tapos maraming klaseng walk, may skipping, may jumping in place, may skipping in place, jumping in place. Basta naging in place. Kapag ang karakter ay gumagalaw lamang sa gitna at naglalakad siya, nag-skipping, nagra-running, o ano man yung ginagawa niyang paglalakad o pagtakbo, may calibration yun. May sukat yun. Lahat ng may calibration at nasa gitna yung character, gumagalaw lang siya sa gitna, may sukat yun. Hindi nyo na nakikita yan sa final film. Di ba? Kaya tayo ng TV, hindi nyo na nakikita yan. Wala na kayong makikita mga sukat-sukat na yun sa ilalim. Wala na kayong makikita. Kasi guide lang yan eh. Hindi nyo na makikita yan sa final film. Hindi nyo na makikita yan sa final TV series. Wala kayong makikita. Di ba? Parang magic. Pero behind the scenes, ayan, sumasakit ang mga bangs ng mga animator, tsaka mga assistant animator dahil sa mga sukat-sukat na yan. Okay pa? Yan, tuloy mo na, Romel. Okay. So kung wala naman kayong nakitang breakdown, ayan tinanggal ko. Tingnan niya sa timeline, ganito yung itsura niya. Daming mga space. Di tulad kanina, kompleto na ito sa baba. Yan. Kung key drawing lang makukuha nyo, ganito yung itsura. So dito yung blank sa number 2, blank ulit para sa number 3, 4, and then blank ulit dito, 5 para sa in between. Yan. Mare, kukuhan ko tong number 2 kasi walang breakdown. So, hanapin ko ulit yung number 2. So, dito ako mag-in between. Number 2. Kapag walang breakdown. So, dito yung number 2. Basta, alam nyo kung saan nyo ilalagay yung sakong. Tapos, ito yung number 3. Ay, wala na. Yan. So, yan yung number 3. So, ito na yung number 4. Romel, may pumapasok pa ba? May parang nag-PM sa akin eh. Wala na po akong nakan. Wala na po. Si RG Melendez kasi nagme-message si RG Melendez. Wala na po akong nakikitang message. Ulit. Sa Stop. part kita, Wala na po. participants, wala kang nakikita. Pag pinindot mo yung participants, Opo, wala na po. walang waiting, walang waiting. Wala po. Okay. Sige, sige. Asan kaya siya? Sabi niya sasama siya eh. Nandito na po ako, ma'am. Ay, nandiyan ka na ba? Akala ko, wala ka pa eh. So, ayan. Okay na po ba tayo sa walk? Okay na, okay na. Yan. So, off ko na to. Off ko na yan. So, gawa naman tayo ng run. So, sa run, dalawa lang din yung 1, 2. Yan. So, gagawa tayo ng ulit, drawing. Di ba yun? Tapos,
Gagamitin natin ay 6 drawing, 6x. So dito naman, kuha tayo ng, ay hindi ako naggawa ng panibagong folder. Gawa muna ako ng panibagong folder. Yan. Tapos, i-off natin yan. Control X. So, gagawa naman ako ng panibagong key drawing na ka-opposite niya. So, same body, same head. Ngayon naman, ito naman yung ihaharap natin. Ito naman yung nasa likod. So, wala siyang left and right na pathways. Ayan. Tapos ito naman yung nasa harap. Ito naman yung nasa likod. Yan. So, yung pathways. Bakit pink? Gawin ko lang black. Yan. Tapos dito yung pink. Yan. So, ito masyadong malaki. Litan natin. Konti pa, dapat equal din. Okay. And then, ang sunod na drawing ay yung squash. Dito ulit. Yung sa sakong ulit. And then, copy ko lang yung kanang body. Konting lean forward. Down. So, gawa ulit ako ng ka-mirror niya ay ka-opposite niya. I-adjust ko lang yung paa.
Ganda ng drawing ko ah. Yan, ito na yung nasa likod. Ito na ngayon yung nasa harap. So, ang kulang na lang natin yun yung up. Since, gawin ko muna ng doubles lahat. Yan. Yung up. So, dito na yung sakong. Then, tapos gawa ulit ako ng ka-opposite niya. Tanggalin ko ta. Meron pa daw isang nagpapa-accept. Meron ulit. Ayun, dalawa sila po. Yan. Ito po. Maliit ako ng number. Sana ba? 1, 2, 3, 4. Dapat ito. Yan. 4. And then, so opposite niyan. Ito naman ngayon yung nasa harap. Actually, wala tong in between eh. Medyo mali yung pwesto. Yan. Na-adjust lang natin para sa tamang pwesto ng paa. Ito naman yung nasa harap. Ito naman yung nasa likod. So, yan. So, ito yung run cycle. So, tatlong guhit lang kinahan ko. Since wala naman siyang in between, so ito po yung run. In place. Run calibration. So, mas madali siyang gawin kaysa dun sa walk. Kasi sa run, meron 6x, 8x, may question po.
Ma'am. So, may question po ba about sa Yes, sir, run? tuloy lang. Tapos na po yung run. So, ang ginamit ko po ay 6x. So, 6 drawing lang yung ginamit ko sa kanya. Yan. Ngayon kung lalagyan ko siya ng yung nasa taas, yung pinaka nasa kanya, yung jump, duplicate ko lang. Mag-insert lang tayo ng blank. Pagkatapos nito, and then up, insert tayo. Yan. Yung sa up, mas mataas dito ng konti. Yan. Yan. Tapos, forward ko pa to. Tapos yung paa. Mas mataas. Tanggalin natin ito. Yan. Then, kunin ulit yung drawing na to. Yan. Insert tayo ng isang drawing pa dito. So, kabaliktaran naman ito. Ito naman yung nasa ibabaw ngayon. Ito yung nasa likod. Ayan. Oop, meron pang isa. Ayan. So, ito naman yung run with jump. Sir, excuse po, may papasok daw po Ah, okay na po. si Si Ma'am Mary. C. Ah, papasok na po ba? Na-admit ko na po yung isang last na gustong pumasok. Okay? So, ito na yung animation ng with jump.
Si yung sa scramble run, wala na to. Wala na tong mga to. Straight lang siya, dalawa. Ay, wala pa lang kan timing. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So, ganun din ang ginawa ko po dito sa 8x run with jump. Nagawa din ako nitong guide. Kung ano yung mga magkakatapat, yung magkaka-opposite. Yan. Okay po. Kung sakaling lagyan ng in-between ng animator, etong dalawa, so yung gagawin ng animator, babaguhin niya to. Maglalagay siya ng isang in-between dito, kung gusto niya para malaman niya kung saan niya ilalagay yung paa. Yan. So, question po. So, yung walk line niya dito sa ground, isa lang po. Wala na siyang isipin na left and right. Uy, meron pang papasok isa. Hmm. Yan. Itong isa na to. Na lang gawin ko. Yan. So, yung isa meron kan. Yung isa na stop-stop kasi meron ditong hindi sila magkapareho ng drawings. So, yung isa merong hold dito. Gawin natin kan 33. 3. Ayan. Medyo pareho na. Yung isa merong jump.
Yung scramble run, di ko na po i-explain kasi ka naman yan wala siyang bounce, straight lang. Kumbaga ganito lang yung itsura niya. Nakaganito. Yan, nakaganon lang po yung itsura niya. So, hindi siya nag-up and down. Yung effects lang yung nagalaw sa kanya. Yan. So, ito talaga totaling walang in-between to. Single frame to. Hindi talaga yan dinodoubles. So, question po. So, 6x, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. So, lahat po siya key drawing. 6x drawing. Ito ay 8x drawing. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. So, same din. Wala din siyang in-between. Yan. Yan ang mga magkakatapat na drawing. Mga ka-opposite drawing niya. Ito talagang ginagamit to sa mga yung 6x drawing sa mga bata. Mga ganito lang kalalaki. Tapos ito yung adult. Pwede na yan sa 8x. Kasi mas maliliit yung mga hakbang ng mga kids. Okay po? May question po? Or kung wala pong question sa run, kung meron pa kayong about this walk, ito yung walk kanina. Saglit. Kulang ng isa. Yan. So, recap na lang po tayo sa walk. Kasi dito talaga yung may mga in-between. Ay, tanggal. Yan. Ay, nabago na. Walk. 1, 3, 4, 5, 6.
X. Ayan. So kung mayroong isang in-between, ito yung breakdown number 2, ito yung in-between, number 3, dito mo ilalagay yung sakong. At dapat equal spaces yung bawat kanito. Yeah. So hindi nga talaga po problemahin to, sabi ni Ma'am Grace. Kasi animator yung gumagawa nito. Ang gagawin nyo lang, aalamin nyo lang kung saan nakalagay yung sakong, yung paa. Yeah. Ito ba, re-recap natin. Sinishadean ko para hindi talaga nakakalito sa pag in between. Pag linagyan na natin ng ilaw sa light box. Pag inon. So ito ay normal walk lang. Wala pa siyang walk attitude. So magkaiba pa yung ganun. So same principle, pag-iiba lang ng movement. Meron ng mga malalakas na shifting ng shoulder at saka ng hips. So question pa po kung may naguguluhan pa po sa walk at saka sa run. Mga sa chat. Okay na po. May tanong po ba? Ah, doon po sa last na binigay kong activity, parang gano'n na rin po kasi yung exam. Mga gano'n senaryo na yung makukuha yung exam. Isa na ba yan? Exercises. 5. So ito po yung ginawa kong activity. Nag-head turn. So ito talaga raps na raps. Kung makikita na dito sa kamay, tingnan nyo. Walang volume. Yan.
May question pa po ba about sa topic natin? Sir, okay na po. Okay na. So, yung iba po, wala pong questions. Sir, may Yun po yung nabanggit pala regarding sa no. Ay, sige, kayo po muna. Sir, yun po yung gagawin namin ngayon, yung activity, yung pinakita nyo kanina. Yes po. Kasi halos yun na po yung pinaka talagang may exam nyo yung mga encounter nyo sa mga drawing, yung mga ganong scenario, yung walang volume yung mga kamay, walang naging off proportion yung braso, yun. Okay. Okay. Nagabuntong. Pero kung siswertein, mga half body lang, okay na. Yung kasi full body. Yes po. Yes. Next. Sir, nabanggit kanina or at least napag-usapan sa group chat na magkakaroon ba ng institutional assessment? Tama Opo. po ba? Opo. Kailan po siya mangyayari? Baka bukas po. Bukas na. Opo. Online din po yung institutional assessment natin. Face to face po yata yun. Hmm. Bukas po agad. Opo. Parang Hello po, institutional assessment po ng mga umattend po ng training na to, sir? Ibang kampo po yata. Ibang Iba mga po, okay teacher. po. Opo. Pero po kami kami. po, meron po kaming institutional assessment. Ito pong umattend ng training ng Opo, meron po Wednesday and yan. Bago Saturday. tayo sumabak sa actual. Magkakaroon po yan. Okay po. Kailan po ang date po 5. natin? Yung final, Para po dun sa institutional assessment po namin, kami pong mga magkakasama dito. wait lang po. Tanungin ko lang po yung admin namin kung kailan. Wala pa si Ma'am Grace. Hindi ko masasagot kung anong exact date po yung kanin. Si Ma'am Grace lang po kasi makakasagot eh. Dun sa exact date. Sir, May online lang yan. babayaran po ba kami? Hindi ko po alam kay Ma'am Grace. Ma'am Grace? Hindi ko po masagot yung kanila about sa mga payment. Sige sir, then we will reserve our questions Chat na na lang lang po. po kayo kay Ma'am Grace Hello, about may sa question po mga... ba? Mhm. Ayun, nandiyan na si Ma'am Grace. Ma'am, may tanong po sila about dun sa Saan? kung mayroong bayad po ba dun sa institutional kan. Assessment? Apo. Yun. Parang ano lang yun eh, trial mock-up assessment yun eh. Ngayon ang gawin natin doon, pwede namang online yun, hindi naman kailangan face-to-face. Gawa ko ng paraan na maging online yung institutional assessment natin. Kaya lang may time limit. So may time limit yun. So, talaga para nag-exam tayo, may time limit. Kailangan magpasa ng ng material na binigay sa kanila as test. Walang bayad yun. Parang Yun, gagawa lang tayo online ng pala. mock-up na test nila. Pwedeng online yun. Kaya lang, time limit natin yung submission ng nila, nung gagawin nila na clean up in between. Parang ganon. Kasi ganun naman talaga sa assessment, naka-time yun eh. Papasa din Yung, nila. yung bukas po, ano po yung Ano yun? yung sa institutional na para bukas assessment.
Ah, ano yung bukas, Romel? Hindi ko alam. Ano yung bukas? Yung in-announce po sa GC. Hindi yun. May dadalaw sa atin ng mga DepEd teachers. Dadalaw Ah, sa atin ng DepEd teachers na immersion. Ibig sabihin, yung mga nag-take up, magtuturo ng animation, magtuturo ng, ewan ko, may nahalong visual graphics design. yun pala. Ayusin ko kasi, umaga lang yung nakalagay sa aking allotted time for animation visit, immersion. So, half day yon. Animation yung preparasyon natin doon eh. Sabi ni Miss Dayan, may kasama daw visual graphics design. Hindi ako naka-prepare sa visual graphics design dahil wala yung si Joseph, kasabi ko pa yung art director, yung mga ganun. So, half day Puti. after lunch pa sila. So, wala na ako after lunch. May meeting na ako sa May meeting na ako sa Makati sa hapon. So, hindi na ako makakasama. Umaga lang ako makakasama. Yun. DepEd po yan, ma'am. Ha? DepEd teachers po yan. DepEd teachers po yan. Opo, kasi parang workshop sila ngayon eh. About, hindi ko alam, may mga teachers dito nakasama dun eh. Okay. Hindi ko po alam kung ano yun. Kung ano yung workshop nila na yun na may immersion. Ma'am,